Hello mga kapatid! Nandito na naman po si Malu de los Santos para po magbigay po ng reaksyon dito sa kaganapan kay Daddy Frankie. Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, gustong-gusto ko pong agad-agad mag-reaksyon nung napanood ko noon yung vlog ni Daddy Frankie dito kay Aling Ansing. Alam mo, nakakagilid kaya ayaw ko po, hindi ako basta-basta nag-reaction dito sa vlog ni Daddy Frankie kasi natitriggers po ako, baka makapagsalita talaga po ako ng hindi maganda dahil sa napanood natin, ano po, na nagpaalam nga daw po, nag-message na pupunta nung 24 si Nanay Ansing kila Daddy Frankie para dalawin si Kuya Oliver. Alam niyo po mga kapatid, ayaw ko pong maging basher mo, Ate Ansing, ano? Pero kahit sino ang tanungin natin mga kapatid, maling-mali. Talagang ako po ay nahihiya kay Daddy Frankie. Para sa akin, Ate Ansing, naghintay ka lang. Kung gusto mong dalawin si Kuya Oliver, dalawin mo na walang interes, kundi ipakita mo lang kung talaga may malasakit ka sa iyong kapatid o namimiss mo ang kapatid mo. Dahil simulat ng makilala o matagpuan si Kuya Oliver, nakita naman natin noon kung anong klase si Kuya Oliver na napabayaan. Alam natin na napabayaan nyo. Hindi nyo siya inalagaan. Sabi mo nga noon, hindi nyo mabibigyan ng panahon dahil may mga maliliit ka rin na anak. Pero bakit ngayon, ang tanong, Ate Ansing, bakit ngayon interesado kayo sa buhay ni Kuya Oliver? For what? Di ba? May dahilan. Kasi noon, hindi kayo nagka-interes na alagaan nyo ang inyong kapatid, ni paliguan nyo man lang na isang bisis kahit isang linggo, palitan, pakainin. Pero pinabayaan nyo na masahol pa sa baboy. Kaya nandyan sa thumbnail ko noon, nasaan kayo? Diba? Nandyan din lang kayo sa tabi ni Kuya Oliver pero hindi nyo nagawa. Sasabihin nyo, mananakit. Bakit nung matagpuan ni Daddy Frankie, hindi sila sinaktan? At nakakaawa. Sa ganun pag-iisip niya, nakakakanta pa siya. Kaya hindi ako naniniwala na manakit o makapanakit. Hindi ko nakita sa kalagayan ni Kuya Oliver. Kaya ang tanong ko, bakit noon hindi kayo nagka-interes sa buhay ni Kuya Oliver? Ngayon, bakit kayo interesado kay Kuya Oliver? At sasabihin mo pa kay Daddy Frankie, kung mapabayaan ni Daddy Frankie, kukunin mo si Kuya Oliver. For what reason? Di ba? Kasi may dahilan kung bakit kayo interesado dito kay Kuya Oliver, Ate Ansing. Alam mo, sa simula, nung inuwi ni Daddy Frankie at dinala sa'yo si Kuya Oliver, pangitang-pangita na ayaw sa'yo ni Kuya Oliver. Mas masaya siya dito kay Kuya Gigi. Nung dumalaw ka kay Kuya Oliver, yung mga pinagsasabi mo kay Kuya Oliver, na iba yung mood ni Kuya Oliver. Alatado
maski ikaw, mararamdaman mo kung paano nagbago si Kuya Oliver ng mga sinasabi mo sa kanya. No? Dahil kahit ganyan ang pag-iisip ni Kuya Oliver, alam niya kung sino ang nagmamalasakit sa kanya. Pero kayong mga kapatid niya, ramdam niya na hindi kayo nagmamalasakit sa kanya. Alam niya kung sino ang may malasakit, si Daddy Frankie yun. At sa mga Team Daddy Frankie, nakikita natin yun. Dahil nakita niya kung papaano siya arugain ng Team Daddy Frankie, lalong-lalo na po si Daddy Frankie at si Aling Rochelle. No? Kaya mga kapatid, tayong mga nanonood, mga viewers na nagsusuporta kay Daddy Frankie, ramdam natin po yung mga sinasabi ni Aling Ansing. No? At nakakainis po talaga. At pagbungad pa lang at pinaupo, agad niyang sinabi yung cellphone. Iyan na ba, Daddy Frankie, yung cellphone? Dapat nag-intay ka lang. Oo, naiintindihan ka namin sa kagustuhan mo, kaya pumunta ka agad doon para makuha mo na yung cellphone. Hindi ka na lang nag-intay na si Daddy Frankie ang magdala sa'yo. Ikaw pa talaga yung nagsadya doon para makuha mo, at yung sasabihin mo, binilihan mo ng shorts na nagkakahalaga ng 1,000. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Binili mo lang yun sa palengke. Baka yun nagkakahalaga lang yun ng 300, 200 o 199. Ganyan ang presyon dyan sa Pilipinas, lalong-lalo na sa palengke. At may tawad pa yun. Yung 1,000 yun, talagang, alam niyo po talaga nakakatuwa, no? Para bang ginawang tanga, linulo, nakakaloko. Aywan ko lang po kung gaano kalayo po yung transit ni, yung bang kung saan nakalano doon sa Pangasinan si Daddy Frankie at Tarlac. Hindi ako maniniwalang 1,000 ang pamasahe mula kung saan siya nagsimula at papunta doon kila Daddy Frankie. Hindi ako kahit po ay aircon. Dahil ako, sumakay kami ng Tarlac, Pangasinan to Manila. Magkano lang ang pamasahe? Aircon yun. Diba? Walang 1,000. Aywan ko lang po talaga sa ngayon. Hindi ko, kung gaano kalayo po yung tinitirahan ni kung saan nanggaling Tarlac. Dahil lang alam ko si Tarlac eh. Dahil Tarlac sila Boltman, sila Daddy Frankie ay Pangasinan. Ganun po ang doon kung saan po sila Daddy Frankie Kung Makati, iwan ko lang po kung may 1,000 po Tarlac to Makati. Hindi ko po alam kung may aabot ng 1,000. Di na lang po na ang hirap po imaginein talaga na may mga ganitong tao na nag-i-interest sa pera. Parang nahalata ko, bukod tanging beneficiary, kapatid ng beneficiary na siya po yung mademanding. Kalain mo, tatanungin mo si Daddy Frankie, Daddy Frankie, magkano na ba yung nabawas mo doon sa 120? Kalain mo ganun pa. Ako hindi ko kayang tanungin yun. No? Maghintay ka. At saka huwag kang magtanong. Hindi mo pera yun. Mas may karapatan doon si Daddy Frankie. Dahil siya ang tumutulong kay Kuya Oliver. Pera man yan ni Kuya Oliver. Hindi nga yun nababawasan ni Daddy Frankie sa mga gamot niya. Dahil yun ay pera ni Kuya Oliver. Kung sakali man si Kuya Oliver ay gumaling na
at may tamang pag-iisip na, ibibigay yon kay Kuya Oliver, hindi sa inyong mga kapatid, Ate Ansing. Hindi. Dahil pera yon ni Kuya Oliver. Huwag niyong pag-interesan ang pera ng kapatid niyo. Hindi niyo alam at hindi natin alam lahat kung ano pang magiging problema ni Kuya Oliver. Kaya yung pera na yan, ayaan nyo. Huwag nyong pag-interesan. Kayong magkakapatid, huwag kayong mag-interest. Mag-intay kayo kung kayo po ay tutulungan ni Daddy Frankie. Dahil nakita naman natin si Daddy Frankie kung gaano siya kabuting tao. Na hindi niya nga nabawasan. Kung sa iba-iba lang po yan, sasabihin wala na yung pera ni Daddy Frankie dahil yung perang 120 kay Daddy Frankie dahil naipagamot na, ganito, ganyan, marami na pong dahilan kung sa iba lang. Pero sa kalagayan ni Daddy Frankie, ni Singkong Duling, hindi niya binawasan at siya na po ang nagpo-provides ng gamot ni Kuya Oliver. Nakita nyo naman kung gaano ngayon ang improvement ni Kuya Oliver. Sana nga bumalik ang paglalakad niya. Di ba? Kasi ipapatherapy pa yun. Marami pa pong pagdadaanan si Kuya Oliver. At January 9 nga, ibabalik pa sa katagamutan. Ngayon, iniisip nyo, magkakapatid o Nanay Ansing, ang pera ni Kuya Oliver. Huwag niyong pag-interesan. No? Para sa kapatid niyo yan. Ano po? Ganyan ang buhay lang. Huwag tayong maging, makasarili. Isipin niyo yung kalagayan ng kapatid niyo. Huwag niyong didiktahan kung ano ang gagawin ni Daddy Frankie. Dahil kung wala si Daddy Frankie, kawawang-kawawa yung kapatid niyo. Siguro hanggang ngayon, ganun ang ganyan. Kaya, pinakita ko noon at ngayon. Kaya nasasabi niyo, ang daming basher. No? Ang dami mong basher. Paano sa iyo rin ginagawa? Normal dito sa social media. Ako nga, di ba? Maraming basher. Ganun lang po dito sa social media, lalo na sa mga inaasal mo, Nanay Ansing, sa iyong mga sinasabi, yung pagtatanong mo ng pera ni Kuya Oliver kay Daddy Frankie, hindi maganda yun. Tandaan mo na yan, Sing. Pag may kahihiyan tayo, irerespeto tayo. Pero pag wala tayong hiya, lalo kang wawalang hiyain ng mga hindi nagkakagusto sa'yo sa mga sinasabi mo. Kaya hanggang dito na lang mga kapatid at suportahan po natin Daddy Frankie at sana po patuloy tayong sumuporta lalong-lalo na sa mga beneficiary ni Daddy Frankie. Marami pong salamat sa mga viewers na nagmamahal, patuloy na nagmamahal at nagsusuporta kay Malo de los Santos at suportahan po natin si Ruel of Malalag, Richelle Morales at Daddy Frankie po. Maraming salamat at kung hindi pa po kayo nakasubscribe kay Malo de los Santos, please subscribe po Malo de los Santos po. Thank you. We love you so much. Happy New Year po sa inyong lahat. Bye-bye!